Tinawagan ko ang abogado ko kaninang umaga, isang maikling tawag lang iyon. Simple lang ang mga sinabi ko, malinaw at pinal. Baguhin mo ang lahat, sabi ko sa kanya, habang nakatingin ako sa bintana sa puno ng nara na itinanim namin ng apo ko. Ang 45 milyong pisong mamanahin sana ng anak kong si Marco. Tanggalin mo ang pangalan niya. Lahat ng ari-arian, lahat ng naipon ko sa buong buhay ko, wala siyang makukuha. Kahit isang sentimo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alam kong nagulat ang abogado ko. Kilala niya ang pamilya namin. Bago pa siya makapagsalita, tinagdagan ko pa. At itong bahay, sabi ko. Huminga ako ng malalim. Itong bahay na kinalakihan niya, ang bahay kung saan binuo namin ng yumaong asawa ko, ang aming mga pangarap, ipagbili mo na rin, yun na yun. Ang desisyon na wawasak sa lahat ng inaasahan niya. Ang desisyon na magtatak sa kanya bilang isang anak na itinakwil. Marahil nagtatanong kayo ngayon anong klaseng ama ang gagawa nito sa sarili niyang dugo at laman. Anong klaseng ama ang ipagkakait ang isang kinabukasan na pinaghirapan niya para mismo sa kanyang anak? Sa kulturang Pilipino ang pamilya ay sagrado. Ang mga magulang ay nagsasakripisyo para sa mga anak at ang mga anak ay inaasahang magpakita ng respeto, pagmamahal at higit sa lahat, utang na loob. Ibinigay ko kay Marco ang lahat. Edukasyon sa magandang eskwelahan, suporta sa bawat pangarap niya, ang pagmamahal ng isang ama na walang hinihintay na kapalit. Pero noong bisperas ng bagong taon, ipinakita niya sa akin ang tunay na halaga ko sa kanya. Ipinakita niya kung gaano kababaw ang kanyang pagtingin sa buhay na ibinigay ko sa kanya. Nagsimula ang lahat sa isang selebrasyon, ang aming medianoche. Una kong napansin ang mga bagay na hindi tumutugma. Dumating sila, ang anak kong si Marco, ang asawa niyang si Isabel, at ang apo kong si Miguel. Niyakap ako ni Marco, isang mabilis na yakap, malamig, na may amoy ng mamahaling pabango na hindi ko pa naaamoy sa kanya dati. At pagkatapos, nakita ko ito. Sa kanyang pulso, isang Rolex, rose gold. Isang tingin pa lang, alam kong ang halaga noon ay mas mahal pa sa 6 na buwang sahod ko bilang isang retiradong guro ng panitikan. Ngunit noong isang buwan lang, sinabi niya sa akin, gipit na gipit po kami ngayon, ang hirap po ng buhay. Pinaniwalaan ko siya. Siyempre pinaniwalaan ko siya dahil ama niya ako. Pagkatapos napansin ko ang bag ng kanyang asawa, si Isabel, isang Prada. Nakapatong sa mesa namin na gawa sa Nara na parabang isang tropeyo. 170,000 piso siguro, hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang ngiti ni Isabel sa akin ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting sanay na sanay, isang ngiting para sa publiko. Hindi para sa isang pamilya. Sila ay nabubuhay sa kasinungalingan at sa gabing iyon, ako dapat ang magbabayad para sa mga kasinungalingang iyon. Ako dapat ang magiging solusyon sa kanilang mga problema sa pera. Habang naghahanda kami para sa hapunan, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Hindi ito ang bagong taon na inaasahan ko. Ang apo kong si Miguel, na 9 na taong gulang, ay kakaibang tahimik. Nakayuko lang siya, halos hindi nagsasalita. Bilang isang lolo at bilang isang dating guro, kilala ko ang mga bata. Alam kong may mali. Alam kong may mabigat siyang dinadala. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isang bata. Ang hindi ko alam ay ang bigat na iyon ay isang sikreto na halos kumitil sa buhay ko. Ang mga kasinungalingan tungkol sa pera, sa relo, sa bag, ay simula pa lang pala. Iyon pala, may mas malalim, mas madilim na plano sa likod ng mga peking ng ngiti nila. Ang tawag ko sa abogado ko kaninang umaga ay para sa hustisya, katarungan para sa akin. Pero ang tawag na ginawa ko noong gabing iyon, ilang oras lang matapos ang medianoche namin, ay hindi para sa pera o para sa mana. Ang tawag na iyon ay para iligtas ang buhay ko. At sa pagpindot ko ng 3 numero sa telepono, habang nanginginig ang aking mga kamay, doon nagsimula ang tunay na katapusan ng aming pamilya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatanggol sa sarili. At ito ang simula ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa buong kwento, kung maaari po ay mag-subscribe kayo sa channel na ito
para mas marami pa tayong mapag-usapan na mga ganitong kwento sa buhay. Pindutin nyo na rin po ang like button at pakisabi na rin po sa comments kung saan ninyo kami pinakikinggan ngayon. Gusto kong malaman kung hanggang saan umaabot ang kwento kong ito. Maraming salamat po. Ang tawanan sa aming hapagkainan ay nagpatuloy, ngunit para sa akin. Ang tunog nito ay hungkag, parang isang palabas na pilit na pinagaganda. Si Isabel, ang aking manugang, ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa mga sale sa mall, sa mga bagong kapitbahay, sa kung gaano kagaling umarte ang apo kong si Miguel sa kanilang school play. Tumango-tango ako sa mga tamang pagkakataon, pilit nang umingiti. Pero ang aking buong atensyon ay nasa aking anak, kay Marco. Ang bawat pag-ring o pag-vibrate ng kanyang telepono ay nagdudulot ng bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Nakikita ko kung paano humihigpit ang hawak niya sa kanyang kubyertos, kung paano kumukuyom ang kanyang panga. May mali. Isang malaking problema ang itinatago niya sa likod ng kanyang pilit ng ngiti. Ang isang ama, ramdam niya ang mga ganitong bagay. At nangyari na nga, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binaliwala. Ang tunog ay mas mahaba, mas mapilit. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha nang sulyapan niya ang screen, isang saglit na pag-aalangan na sinundan ng isang desisyon. Ang kanyang tinidor ay bumagsak sa plato, lumikha ng isang matunog na kalansing na bumasag sa masayang kwentuhan ni Isabel. Paumanhin, bulong niya, hindi tumitingin sa sinuman sa amin, trabaho lang, kailangan kong sagutin ito. Mabilis siyang tumayo. Ang silya niya ay gumawa ng ingay sa sahig. Ang ngiti ni Isabel ay hindi natinag na parabang sanay na siya sa ganitong eksena. Sige, mahal, sabi niya sa matamis na boses na iyon. Si Marco ay tumingin muli sa screen at may kung anong pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ko mawari kung ito ba ay takot o galit. Sandali lang ako, sabi niya, at mabilis na naglakad patungo sa pinto ng aming bodega. Ang pinto na iyon ay bihirang gamitin. Daanan lang papunta sa lumang pampainit ng tubig at mga gamit na hindi na ginagamit. Narinig ko ang pag-click ng siradura at ang papalayo niyang mga yabag pababa ng hagdanan, katahimikan. Si Isabel ay bumalik sa pagkukwento, pero ang mga salita niya ay parang hangin na lang sa aking pandinig. Ang aking mga mata ay napako kay Miguel, ang aking apo. Binitawan niya ang kanyang kutsara at tinidor. Ang kanyang maliit na mukha na kanina lang ay masaya ay nabalot ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa saradong pinto ng bodega kung saan nawala ang kanyang ama. Iyon ang parehong ekspresyon na nakita ko sa kanya 3 taon na ang nakalipas sa libing ng aking asawang si Elena. Masyado pa siyang bata noon para maintindihan ang kamatayan, pero sapat na ang kanyang edad para malaman na may isang bagay na napakasama ang nangyari. Bago ko pa man siya matanong kung ayos lang siya, bigla siyang tumayo. Gagamit lang po ako ng banyo, sabi niya sa mahinang boses at nagsimula ng maglakad. Anak, dun ka sa itaas gumamit. Pasigaw na, sabi ni Isabel, pero huli na. Nakaalis na siya. Ipinagpatuloy ko ang pagliligpit ng mga plato. Pilit na nakikinig sa walang katapusang kwento ni Isabel. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin, isang maliit na detalye, hindi umakyat si Miguel sa hagdan. Narinig ko ang kanyang mga munting yabag, hindi paakyat kundi papunta sa direksyon ng bodega. Nanikip ang aking dibdib. Pinitawan ko ang mga pinggan at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Bago pa man ako makarating doon, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Miguel, na parabang tinulak mula sa loob. Halos matumba siya. Nasalo ko siya bago pa man siya bumagsak sa sahig. Nanginginig siya. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Anong nangyari? Hinila ko siya palayo sa sala, papunta sa kusina, malayo sa pandinig ni Isabel. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, walang dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang manggas ng aking damit. Lolo, nanginginig ang kanyang boses. Narinig ko po si Papa, nakikipag-usap. Hinaplos ko ang kanyang likod.
Apo, hindi magandang makinig sa usapan ng iba. Iyon ang una kong naisip sabihin, ang likas na tugon ng isang lolo na nagtuturo ng tamang asal. Ngunit bago pa man makalabas ang mga salita sa aking bibig, umiling si Miguel at lalong humigpit ang hawak niya sa aking damit. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng takot na hindi kayang itago. Hindi po lolo, pilit niyang ibinulong, ang kanyang hininga ay nanginginig. Hindi po sa ganon. Tungkol po sa inyo ang pinag-uusapan niya. Tungkol po sa inyo. Inulit niya ang mga salita na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ibinaba ko ang aking sarili para magkapantay kami. Ang aking mga tuhod ay lumagitik sa sahig ng kusina. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Payat ang mga ito at ramdam ko ang panginginig na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ano ang narinig mo, Miguel? Sabihin mo sa akin ng dahan-dahan. Tumingin siya sa paligid, sa pintuan ng sala, na parabang takot na may makarinig sa amin. At pagkatapos, sa pinakamahinang bulong na kaya niya, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Sinabi po niya, kamatayan. Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ng isang siyam na taong gulang na bata at ang tunog nito ay nakapangingilabot. Sinabi po niya, ngayong gabi, huminto siya, lumunok. Ang kanyang maliit na lalamunan ay gumalaw. At sinabi po niya, ang pangalan ninyo, Lolo, pangalan ninyo po. Ang aking paghinga ay biglang naging mababaw. Ang hangin sa kusina ay tila kumapal, mahirap higupin. Hindi. Isang masamang panaginip lang ito. Nagkakamali lang ang apo ko. Baka tungkol sa kliyente niya iyon, apo, sabi ko, sinusubukang kumbinsihin, hindi lang siya, kundi pati ang aking sarili. Alam mo na, sa real estate, may mga usapang tungkol sa mga titulo, sa mga ari-arian. Ngunit umiling muli si Miguel, mas desperado sa pagkakataong ito. Hindi po lolo, narinig ko pa po. May sinabi siyang pampainit ng tubig at carbon, isang bagay na carbon. Hirap siyang bigkasin ang salita, carbon monoxide, ang tahimik na mamamatay tao. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang sampal. Bigla kong naalala, ang aking CO detector sa kwarto, kailan ko nga ba huling nakita iyon? At pagkatapos ibinigay ni Miguel ang huling piraso ng palaisipan, ang pirasong nagpatibay sa lahat ng aking kinatatakutan. At may mga numero po, lolo, malalaking numero, paulit-ulit po niyang sinasabi, 45 milyon, 45 milyon, 45 milyon, 45 milyon. Ayos lang eksaktong halaga ng aking life insurance policy. Ang pulisyang ang nag-iisang benepisyaryo ay ang aking nag-iisang anak na si Marco. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga tunog mula sa sala, ang tawanan, ang musika ay biglang nawala, napalitan ng isang nakabibinging ugong sa aking mga tainga, ang aking anak, ang aking si Marco, ang batang tinuruan kong maging matapat at mabuti, ay nagpaplanong patayin ako para sa pera? Hindi maaari. Ngunit ang nanginginig na katawan ng aking apo sa aking mga kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang kanyang takot ay totoo. At kung totoo ang takot niya, totoo rin ang panganib. Nakita ka ba niya? Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Umiling siya. Nakatago po ako sa likod ng lumang water pump, lolo. Pero ang boses niya, iba po. Hindi po iyon ang boses ni Papa. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Iyon ang boses ng isang estranghero, isang boses na walang pagmamahal, walang konsensya, isang boses ng desperasyon, at sa sandaling iyon, narinig namin ito, mga yabag sa hagdanan ng bodega. Papalapit. Si Marco, pabalik na. Agad akong kumilos. Hinawakan ko ng mahigpit ang balikat ni Miguel. Makinig ka, apo, walang kahit anong salita, sa kahit kanino, lalo na sa mama mo. Naiintindihan mo ba? Huwag kang magsasabi kahit kanino, pangako. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin, puno ng luha at takot. Tumayo ako, pilit na pinapakalma ang aking sarili, pilit na pinapatag ang aking paghinga. Pumukas ang pinto ng kusina, si Marco.
Nakatayo siya doon, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Ang kanyang mga mata ay parang mga matatalim na punyal, mabilis na lumipat mula sa akin, patungo kay Miguel at pabalik sa akin. Isang tingin na sumusuri, isang tingin na nagtatanong, nararamdaman niya ba ito? Nararamdaman niya ba ang takot na namumuo sa silid na ito? Naririnig niya ba ang malakas na kabog ng aking puso? Ayos lang po ba ang lahat? Tanong niya. Ang boses niya, kaswal, masyadong kaswal. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa aking kamay sa likod ko. Oo, ayos lang, sabi ko, at nagulat ako sa kung gaano katatag ang aking boses. Tinutulungan lang ako ni Miguel sa mga hugasin. Pilit akong ngumiti, isang ngiti na parang isang basag na maskara. Pinag-aralan niya kami ng ilang segundo. Ang mga segundong iyon ay parang isang walang hanggan. Nakikita niya ba ang kasinungalingan sa aking mga mata? Nakikita niya ba ang takot sa mukha ng kanyang anak? At pagkatapos, sumigaw si Isabel mula sa sala. Marco, mahal, nandito na ang pamilya Santos para iyong isang anghel na nagligtas sa amin. Naputol ang kanyang titig. Tumalikod siya, ngunit hindi bago ko makita ang isang huling sulyap sa kanyang mukha. Pagkalkula, tulad ng isang manlalaro ng chess na nag-iisip kung isasakripisyo ba niya ang isang piyesa. At sa sandaling iyon, alam ko na, ang sinabi ng aking apo ay totoo lahat. Sa sumunod na 30 minuto, gumanap ako bilang isang perpektong host. Isang matandang lalaki na masayang ipinagdiriwang ang bisperas ng bagong taon kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ngumiti ako, nakipagkamay ako. Tumawa ako sa mga biro na hindi ko naman narinig. Ang bahay ay napuno ng init at ingay ng mga bisita. Ang pamilya Santos, ang pamilya Reyes, mga kapitbahay na 20 taon ko nang kasama sa tuwing may okasyon. Sila ay nagdadala ng pagkain, ng alak, ng masasayang kwentuhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na bulong ng aking apo sa aking isipan. Pampainit ng tubig na carbon monoxide, 45 milyon ngayong gabi. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ako maaaring umasa lamang sa salita ng isang bata kahit gaano ko pa siya kamahal at pinagkakatiwalaan. Kailangan ko ng pruweba. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Naghanap ako ng pagkakataon. Bandang 7:00 ng gabi, nakita kong abala si Marco sa pakikipag-usap sa mga bagong dating na bisita sa may pintuan na katalikod sa akin. Ito na ang pagkakataon ko ngayon na. Huminga ako ng malalim at sinubukang gawing normal ang aking boses. Medyo lumalamig yata sa loob ng bahay. Sabi ko sa lahat, sapat na malakas para marinig ng karamihan. Bababa lang ako sandali para tingnan ang pampainit ng tubig. Agad na tumutol si Isabel. Naku, Papa Nestor, huwag na po. Hayaan niyo na lang po si Marco mamaya. Ang kanyang boses ay mabilis at may bahid ng pag-aalala. Ngunit hindi ito pag-aalala para sa akin. Ibang klase ito, ngunit hindi na niya ako mapipigilan. Nakalakad na ako. 40 taon ko nang tinitingnan ng makinang iyan, sabi ko. Pilit na tumatawa. Sandali lang ito. Bawat hakbang pababa sa hagdanan ng bodega ay parang isang paglalakbay patungo sa isang madilim na lugar. Ang hangin ay malamig at amoy luma. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang mahinang bumbilya na nakasabit sa kisame. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ang tunog ay umuugong sa katahimikan ng bodega. Dahan-dahan akong lumapit sa lumang pampainit ng tubig, isang matibay na makina. Luma na pero maayos pa rin ang takbo dahil sa aking pag-aalaga. Ipinagmamalaki ko pa nga ito, ngunit ngayon tinitingnan ko ito na may halong takot. Lumuhod ako, ang aking mga buto ay tumutunog sa panlalamig. Sinimulan kong suriin ang tambutso, ang tubo kung saan dapat lumalabas ang usok. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang sinusundan ko ang daanan nito. Dapat itong diretso palabas ng pader, patungo sa labas ng bahay. Iyon ang tama, iyon ang ligtas. Ngunit hindi. Ang nakita ko ay nagpatigil sa aking paghinga. Ang tubo ay inilihis. May isang taong sadyang tinanggal ang koneksyon nito papunta sa labas. At sa halip ang dulo ng tubo ay itinuon pa itaas, direkta
sa isang butas sa sahig, isang bentilasyon. Ang bentilasyon na iyon, alam ko kung saan iyon papunta. Diretso sa ilalim ng sahig ng aking silid tulugan. Ang trabaho ay bago pa lang. Nakikita ko ang mga sariwang gasgas sa metal kung saan ito pinilit na ibaluktot. Nakikita ko ang mga bakas na mga tornilyo na bagong higpit. Nanuyo ang aking lalamunan. Malapit sa makina ay may isang basurahan. Isang maliit na basurahan para sa mga lumang trapo. May kung anong nag-udyok sa akin na silipin ito. At doon sa ilalim ng isang maruming basahan, nakita ko ito. Ang aking CO detector. Kinuha ko ito. Pinuksan ko ang takip ng baterya sa likod. Ang baterya, nandoon pa, isang 9 na boltahe na baterya at puno pa ito. May isang taong sadyang tinanggal ang baterya para hindi na ito tumunog. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan na may nakakakilabot na kalinawan. Kapag umandar ang pampainit ng tubig mamayang gabi para magpainit ng bahay, ang carbon monoxide, ang lason na walang amoy at walang kulay ay hindi lalabas ng bahay. Sa halip ang lahat ng iyon ay aakyat sa bentilasyon at pupunuin ang aking silid tulugan. Matutulog ako at hindi na magigising. Isang aksidente. Isang malungkot na aksidente dahil sa pagkalason sa CEO, isang pangkaraniwang trahedya sa mga lumang bahay na may lumang sistema. At si Marco ay makukuha ang 45 milyong piso. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalabas ko ang aking telepono. Ang aking isip, ang isip ng isang guro na sanay sa pagdodokumento ay biglang naging malinaw. Pruweba. Kailangan ko ng pruweba. Sa malamig na liwanag ng aking cellphone, ang itsura ng metal na tubo ay mas nakakatakot. Ang mga gasgas ay tila mga peklat ng isang krimen. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit pinilit kong patatagin ang mga ito. Kailangan kong gawin ito para kay Miguel, para sa aking sarili. Itinutok ko ang kamera. Click. Isang litrato ng inilihis na tubo mula sa gilid. Click. Isa pa mula sa itaas na malinaw na nagpapakita kung paano ito nakatutok sa bentilasyon. Click. Isang close-up ng mga bagong gasgas sa tornilyo. Pagkatapos itinutok ko ang kamera sa basurahan. Click. Ang CO detector na nakahandusay sa gitna ng mga basura na parabang isang patay na sundalo. Click. Binuksan ko ang takip at kinuhanan ang baterya na malinaw na nakasalpak pa rin ngunit walang silbi. Click. Ang serial number ng pampainit ng tubig. Lahat ng ebidensya. Lahat ay nasa aking telepono na ngayon, isang digital na testamento sa plano ng aking sariling anak. Itinago ko ang telepono sa aking bulsa at naramdaman ko ang init nito sa aking hita na parabang isang nagbabagang uling. Sa itaas ko narinig ko ang pag-ikot ng sahig, mga yabag, mabagal, maingat. Isang tao ang naglalakad sa kusina papunta sa direksyon ng pinto ng bodega. Ang aking puso ay huminto sa pagtibok. Papalakas ng papalakas ang mga yabag, papalapit. Siya na ito, alam niya, may naramdaman siya. Nakulong ako dito sa ilalim ng lupa kasama ang makinang papatay sana sa akin. Ba? Ang boses ni Marco mula sa itaas ng hagdanan. Ang boses na iyon na minsan ay nagdudulot sa akin ng kagalakan, ngayon ay nagdudulot ng yelo sa aking mga ugat. Mabilis kong isinuksok ang aking telepono sa pinakaloob ng aking bulsa. Ang ebidensya, ang tanging pag-asa ko, ay nagliliyab laban sa aking dibdib. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maging normal. Tinitingnan ko lang ang filter, anak. Isinigaw ko pabalik. Pinipilit na maging kalmado at natural ang aking boses. Bawat pantig ay parang pagbuhat ng isang malaking bato. Ayos naman pala ang lahat. Paakyat na ako. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Isang katahimikan na sapat na para maisip ko siyang bumababa. Hinahanap ako. Nakikita ang aking mukha at nalalaman na alam ko na ang lahat. Ano ang gagawin niya? Ano ang gagawin ng isang desperadong tao kapag na-corner? Itutulak niya ba ako? Sasaktan? Ang bodega ay isang perpektong lugar para sa isang aksidente. Huwag po kayong magtagal diyan, Bam, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mas mahina ngayon, mas maingat. Malamig po diyan. At narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Nag-iisa na naman ako sa bodega.
Nakatayo, nakatitig sa pampainit ng tubig na dapat sana ay magiging instrumento ng aking kamatayan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lamig at alikabok, naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko. Isang bagay na malamig at matigas ang nabuo sa aking dibdib. Hindi na ito takot, iba na ito. Isang bagay na mas malapit sa galit. Ang aking anak, ginawa niya ito. Gamit ang sarili niyang mga kamay, pinaluktot niya ang metal, tinanggal ang baterya. Pinlano niya ang aking kamatayan habang nakaupo sa aking hapagkainan habang kumakain ng pagkain na inihanda ko. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay maingat sinusukat. Sa itaas, naririnig ko ang musika, ang tawanan, ang selebrasyon. Dito sa ibaba, sa bodega, natagpuan ko ang katibayan na ang aking bugtong na anak ay gusto akong mamatay. Pag-akyat ko, sinalubong ako ng normalidad. Ngunit para sa akin, lahat ay isa ng malaking kasinungalingan. Ang bawat ngiti ay isang maskara. Ang bawat tawa ay isang insulto. Nagpanggap ako, ngumiti ako, nakipag-usap ako. Ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Nagpaplano, nag-iisip ng susunod na hakbang. Kailangan kong protektahan si Miguel. Kailangan kong iligtas ang aking sarili. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, hindi ko na kinaya. Ang bigat ng aking nalalaman ay parang isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang pagpapanggap ay nakakapagod. Ang bawat ngiti ay kumukuha ng lahat ng lakas ko. Habang nasa kalagitnaan ako ng pakikipag-usap sa pamilya Miller, bigla akong huminto. Paumanhin, sabi ko, hinahawakan ang aking sentido. Medyo sumasakit ang ulo ko. Aakyat muna ako sandali para mahiga. Narinig ko ang mga bulungan ng pag-aalala habang naglalakad ako paakyat ng hagdan. Ang mga tunog ng kasiyahan sa party ay unti-unting humina habang papalayo ako. Pagdating ko sa aking silid, isinara ko ang pinto at nilock ito. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Sa likod ko, ang muffled na tunog ng isang normal na buhay. Sa harap ko, ang kumikinang na screen ng aking telepono. Puno ng mga litratong sana ay hindi ko na lang nakita. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang kama kung saan natulog kami ng aking asawang si Elena sa loob ng 40 taon. Ang kama kung saan niya sinabi sa akin ang kanyang huling mga habilin. Tiningnan kong muli ang mga litrato, umaasa na baka nagkamali ako ng interpretasyon, ngunit ang ebidensya ay malinaw, hindi mapagkakaila. Sadyang ginawa. Naalala ko si Marco noong 8 taong gulang siya, suot ang kanyang uniforme sa Little League. Mahal kita ba? Sabi niya noon, matapos ko siyang ihatid araw-araw sa practice sa loob ng 1 buwan. Kailan nawala ang batang iyon? Kailan siya naging ganito? Naalala ko ang mga salita ni Elena 2 buwan bago siya pumanaw dahil sa cancer. Hinawakan niya ang aking kamay. Bantayan mo si Marco, sabi niya. Lagi niyang pinipili ang madaling paraan, mga shortcut. Binaliwala ko iyon noon. Ambisyoso lang siya, Elena, sagot ko. Hindi, sabi niya. Desperado siya. At ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Hindi ko naintindihan noon. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang mga senyales na binaliwala ko ay biglang bumalik. Noong nakaraang taon, tinanong ni Marco ang tungkol sa aking life insurance. Nagtatanong lang po, sabi niya. 6 na buwan ang nakalipas, iminungkahi niyang i-update ko ang aking huling habilin. Para po sa estate planning, katwiran niya. 3 buwan ang nakalipas, pinilit niya akong tumira sa kanila. Para po matulungan natin ang isa't isa, sabi niya. Akala ko nag-aalala siya. Akala ko maalaga siya. Hindi pala. Estratehiko siya. Ang aking isip ay nag-isip ng mga pagpipilian. Kausapin siya ng direkta? Hindi. Desperado siya. Mapanganib. Kung ma-corner siya, ano ang gagawin niya? Umalis na lang ng bahay? At pumunta saan? Mag-check-in sa isang hotel sa bisperas ng bagong taon nang walang paliwanag? At higit sa lahat, ang silid ni Miguel ay nasa 2 palapag din. Ang carbon monoxide ay umaakyat. Kung paandarin niya ang pampainit ng tubig, mamamatay din si Miguel. Naisip ba iyon ni Marco o wala siyang pakialam?
Tumawag sa pulis ngayon na, oo, ngunit mahalaga ang tiyempo. Kung malaman niyang alam ko na, ma'am, baka tumakas siya o mas malala pa. Kailangan kong maghintay hanggang sa gabi na, malapit sa oras na inaasahan niyang matutulog na ako. Kailangan kong humanap ng isang silid na may lock, tatawag ako sa 911. At kailangang ligtas si Miguel, tiningnan ko ang baterya ng telepono ko, 47%. Sapat na. In-upload ko ang mga litrato sa cloud storage. Isang backup kung sakaling may mangyari sa telepono ko. Sa labas ng aking pinto, may mga yabag sa pasilyo, isang marahang katok. Ang boses ni Marco, puno ng pag-aalala. Ba? Kanina ka pa po riyan. Ayos ka lang po ba? Tumayo ako. Ibinulsa ang aking telepono at pinuksan ang pinto. Si Marco ay nakatayo sa may pintuan. Sa kanyang kamay, isang kupita ng alak, ruby red. Iniisip ko po baka gusto ninyo nito, sabi niya, humakbang papalapit. Ang kanyang ngiti ay mainit, pamilyar, ang nangiting nakita ko sa buong buhay ko. Malaking gabi ito. Makakatulong po ito para makapag-relax kayo. Iniabot niya ang kopita sa akin. Ang alak ay sumasalamin sa liwanag, halos kulay itim. Baka nga po makatulong pa ito para masarap ang tulog ninyo, dagdag niya. Ang salitang tulog. Ang salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang patalim. Tinitigan ko ang mukha ng aking anak, guwapo pa rin, makikilala pa rin, at sinubukan kong hanapin ang halimaw sa ilalim nito. Ngunit ang nakikita ko lang ay ang batang pinalaki ko, ang lalaking minahal ko. At iyon ang mas nagpasakit sa lahat. Ang makita ang pamilyar na mukha ng iyong anak, habang alam mo ang madilim na katotohanan na itinatago sa likod nito ay isang uri ng pagdurusa na hindi ko maipaliwanag. Ito ay parang pagtingin sa isang magandang larawan na alam mong nasusunog na mula sa likod. Ang bawat ngiti, bawat mabait na salita ay nagiging kasinungalingan. Kinuha ko ang kupita ng alak mula sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang bigat nito. Naramdaman ko ang kanyang mga matang nakamasid sa akin, nag-aabang. Salamat anak, sabi ko. Ang aking boses ay tunog, luma at pagod. Napakabait mo. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa aking bibig na may kasamang pait. Inumin niyo na po ba, sabi niya. Hindi siya umalis, hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya roon, naghihintay ko na inumin ko ang alak sa harap niya. Ito ba ay isa pang pagsubok? Isa pang bahagi ng kanyang plano? Mayroon ba itong pampatulog? O mas malala pa, lason? Hindi ko alam. Ngunit hindi ko ito isusugal. Itinaas ko ang kopita sa aking mga labi, ang malamig na gilid nito ay tumampi sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan kong pumasok ang kaunting alak sa aking bibig, sapat lang para maramdaman ang lasa nito, mapait, malakas. Ngunit hindi ko ito nilunok. Pinanatili ko ito sa ilalim ng aking dila. Pagkatapos ibinaba ko ang kopita. Perpekto, sabi ko. Pinipilit na lunukin ang sarili kong laway kasama ng kaunting alak. Tatapusin ko ito sa ibaba. Ayokong makaligtaan ang pagsalubong sa bagong taon. Nakita ko ang pag-relax ng kanyang mga balikat. Isang bahagyang pagbaba, ngunit sapat na para makita ko. Isang buntong hininga ng tagumpay. Mabuti po ba, bumaba na lang po kayo kapag handa na kayo. Nagsasaya na po ang lahat sa ibaba. Umikot siya at nagsimulang maglakad palayo. Sa sandaling nawala na siya sa paningin ko, dali-dali akong pumasok sa banyo. Ibinuhos ko ang natitirang alak sa lababo. Pinanood ko itong umikot-ikot pababa sa drain. Ang kulay nito ay singdilim ng dugo. Binuksan ko ang gripo at hinayaan kong umagos ang tubig ng malakas para anurin ang lahat ng bakas. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang mukha ng isang matandang lalaki, isang pagod na guro, isang byudo, at ngayong gabi isang target. Ngunit nakikita ko rin ang isang bagay sa aking mga mata. Determinasyon. Hindi ako susuko, hindi ako magpapatalo, hindi ngayong gabi. Pinilit kong bumalik sa ibaba, hawak-hawak ang walang lamang kopita ng alak na parabang iniinom ko ito habang naglalakad. Ang party ay mas lumaki na, siguro mga 20 tao na ang nandoon. Ang champagne ay dumadaloy, ang musika ay malakas, at ang mga dekorasyon para sa countdown ay inilalabas na.
Gumalaw ako sa gitna ng lahat na parang isang multo, nakikipagkamay, tumatango sa mga usapan na hindi ko naman naiintindihan. Ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya, si Marco. Palagi siyang sumusulpot sa aking tabi na parang isang anino. Ba, mukha po kayong pagod na pagod, bulong niya sa isang pagkakataon. Bakit po hindi pa kayo magpahinga ng maaga? Mahaba pa po ang araw bukas. Ang bawat mungkahi niya ay tunog maalaga. Ngunit alam ko na ang bawat isa ay isang countdown patungo sa aking kamatayan. Sinagot ko ang lahat ng iyon nang may ngiti. Gusto kong makasama si Miguel hanggang hating gabi? Hindi pa ako inaantok. Masyadong masaya para matulog. Bawat sagot ko ay isang maliit na tagumpay, isang paraan para ipagpaliban ang kanyang plano. Bandang 9:30, napansin ko sina Marco at Isabel sa kusina. Hindi nila ako nakita na nakatayo sa may pintuan. Nakita ko si Isabel na umiiling ng mariin. Hinawakan ni Marco ang kanyang pulso, yumuko ng malapit at may ibinulong. Nakita ko kung paano namutla ang mukha ng aking manugang. Pinitawan siya ni Marco. Tumango si Isabel. Isang mabilis, takot na tango. Agad akong umatras bago pa nila ako makita. Alam na rin niya, si Isabel. Kasabwat siya. Ang pamilyang pinangarap ko, ang pamilyang binuo namin ni Elena, ay isa na ngayong pugad ng mga ahas. At ako ang nasa gitna nito. Ang oras ay tila gumagapang. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. 10:00 na ng gabi, ang hangin ay mas lumalamig. Naisip ko ang pampainit ng tubig sa bodega, naisip ko ang tubo, naisip ko ang carbon monoxide na nag-aabang. Ang aking atensyon ay natuon kay Miguel. Kailangan kong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kailangan kong ilayo siya sa panganib na hindi niya naiintindihan. Nakita ko siya sa sofa, sa isang sulok ng sala, malayo sa ingay. Nagkukunwari siyang naglalaro sa kanyang tablet. Pero nakikita ko sa kanyang mga mata na ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, isang maliit na bata na sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa isang mundong biglang naging nakakatakot. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Ang bigat ng aking katawan ay nagdulot ng paglubog sa lumang sofa. "Hoy, Cham," sabi ko sa pinakamalumanay kong boses. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay malungkot. "Lolo." Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Hinawakan ko ang kanyang balikat. "Anak, pwedeng humingi ng pabor si Lolo?" Tumingin siya sa akin, nag-aabang. "Ano po iyon, Lolo?" Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Sina Marco at Isabel ay abala sa mga bisita. Ito na ang pagkakataon ko. "Gusto kong dito ka matulog sa sofa ngayong gabi," sabi ko. Pinapanatili kong kaswal ang aking tono. "Manood ka ng mga pelikula. Sabihin mo kay mama mo na gusto mong magpuyat para sa bagong taon. Okay ba yon?" Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Ang plano ay laging sa itaas siya matutulog sa lumang kwarto ng kanyang ama, sa ikalawang palapag, kung saan mapupunta ang lason. Yumuko ako ng mas malapit sa kanya at hinigpitan ko ang hawak ko sa kanyang balikat, sapat lang para maramdaman niya ang kahalagahan ng aking sinasabi. "Miguel," bulong ko, "makinig kang mabuti. Ito ay napakahalaga." Nawala ang pagkalito sa kanyang mukha, napalitan ng atensyon. "Kung may mangyaring kakaiba, kahit ano, kung may marinig kang kakaibang tunog, o kung bigla kang makaramdam ng pagkahilo, tumakbo ka. Tumakbo ka palabas. Pumunta ka sa bahay ng mga Johnson sa kabila, huwag kang titigil, at kapag nandoon ka na, tumawag ka sa 911. Sabihin mo sa kanila kung sino ka at sabihin mo sa kanila ang eksaktong narinig mong sinabi ni Papa kanina. Naiintindihan mo ba, Apo?" Nakita ko ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ang takot na pilit niyang itinatago ay lumabas na. "Lolo," nanginginig niyang sabi. Natatakot po ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal sa aking puso. Nanikip ang aking lalamunan. "Ako rin, anak," inamin ko sa mahinang boses. Ako rin natatakot. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang maliit na kamay ay malamig at nanginginig sa loob ng akin. "Ano po ang pinag-uusapan ninyo?" Isang boses sa likod namin. "Malamig, matalas." Si Marco,
Agad kaming napalingon. Nakatayo siya roon. Nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay makitid, puno ng hinala. Lumipat ang kanyang tingin mula sa aking mukha patungo sa umiiyak na mukha ni Miguel at pabalik sa akin. Ang kanyang tingin ay parang isang investigador na sinusubukang buuin ang isang kwento. Mga bagay lang ng maglolo, sabi ko, pilit na pinapasaya ang aking boses. Alam mo na, mga sikreto. Ngunit hindi siya ngumiti, hindi siya natuwa. Ayos lang po ba ang lahat? Tanong niya ulit. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa amin. Oo, perpekto, pagsisinungaling ko. Ngunit hindi siya mukhang kumbinsido. Naramdaman ko ang pagigting ng sitwasyon. Ang net ay humihigpit, 10:15. Ang mga huling bisita ay nagsimula ng magsuot ng kanilang mga jacket. Ang bahay ay unti-unting tumatahimik, 10:25. Inanunsyo ni Marco ng malakas para marinig ng lahat. Si Papa ay dapat na talagang magpahinga bago maghating gabi. Sumang-ayon ang mga natitirang bisita. Oo nga, Nestor, mukha ka ng pagod. Ang bawat salita ay isang tulak, isang pagtulak sa akin patungo sa aking silid-tulugan, patungo sa bitag. Ang orasan ay tumutunog sa aking isipan. Malapit na. 10:30. Paumanhin, sabi ko sa lahat. Gagamit lang ako ng banyo. Naglakad ako, hindi sa banyo sa itaas, kundi sa maliit na banyo sa ibaba, malapit sa kusina. Isang lumang banyo na bihirang gamitin, ngunit alam kong may isang bagay ito na kailangan ko. Isang gumaganang lock. Pinihit ko ang lumang trangka. Narinig ko ang solidong pag-click nito. Ligtas, pansamantala. Sa labas, narinig ko ang boses ni Marco. Ba? Ayos lang po ba kayo riyan? Kanina pa po kayo namumutla. Inilabas ko ang aking telepono. Ang screen ay nagliwanag. 10:31 p.m. 42% na baterya. Siyam, isa. 3 numero. Ang katapusan ng aking pamilya. Ang katapusan ng lahat ng aking pinaniwalaan. Isang mas malakas na katok sa pinto. Ba, sagutin ninyo ako? Kinakalampag na niya ang doorknob. Sinusubukan ang lock. Alam niya sa kung anong paraan. Alam niya, pinindot ko ang call, tila isang kawalang hanggan. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang pagdurusa habang ang doorknob ay patuloy na kinakalampag sa labas. Sa wakas, isang kalmadong boses ang sumagot, isang boses na walang emosyon na tila mula sa ibang mundo. 911, anong emergency po? Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Pinilit kong magsalita, pinananatili kong mahina ang aking boses, halos isang bulong, umaasang hindi ito maririnig sa labas. Ang pangalan ko po ay Nestor Cruz. Nandito ako sa 2847 East Countryside Lane sa Antipolo, Rizal. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay parang mga karayom sa aking baga. Ang anak ko po at ang manugang ko, sinusubukan po nila akong patayin. Ngayong gabi, nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Siguro ay iniisip ng operator kung ito ay isang prank call o kung kausap niya ay isang matandang nalilito. Ngunit ang panginginig sa aking boses ay hindi maikakaila. Maaari niyo po bang sabihin kung ano ang nangyayari, sir? Sinabotahe po nila ang aming pampainit ng tubig, sabi ko. Ang mga salita ay mabilis na lumalabas. Para po maglabas ng carbon monoxide, lalasunin po nila ako. Ang apo ko po ay nasa bahay din. Si Miguel Cruz, 9 na taong gulang. Mayroon po akong mga litrato bilang ebidensya ng kanilang ginawa. Nasa panganib po ba kayo sa kasalukuyan? Tanong ng operator. Opo, sagot ko. Nakalock po ako sa banyo sa ibaba. Iniisip po nila na aakyat na ako sa aking silid para matulog. Narinig ko ang mabilis na pag-type sa keyboard sa kabilang linya. Mr. Cruz, nagpapadala na po ako ng mga pulis sa inyong lokasyon. Manatili po kayo sa linya. Nasaan po ang inyong apo ngayon? Nasa sala po. Malayo po sa aking silid. Ang kwarto ko po ang target. Okay, sir. Ang mga unit ay humigit kumulang 4 na minuto na lang ang layo. Maaari po ba kayong... Ang kanyang salita ay naputol ng isang malakas na kalabog sa pinto. Hindi na ito pagkalampag sa doorknob. Isang malakas na pag-udyok. Gamit ang balikat. Halos mabitawan ko ang telepono. Ba? Ang boses ni Marco ay mas malakas na ngayon, puno ng galit at pagtataka.
15 minuto na po kayo riyan. Ano po bang nangyayari? Itinapat ko ang aking palad sa mikropono ng telepono. Sinabi ko nang hindi maganda ang pakiramdam ko, isinigaw ko pabalik. Papasukin ninyo ako, baka matulungan ko po kayo. Mr. Cruz, ang sabi ng operator, ang kanyang boses ay matatag. Huwag na huwag ninyong bubuksan ang pinto. Hindi ko bubuksan, pulong ko sa telepono. Nawala ang pagkukunwaring pag-aalala, napalitan ng matalas na hinala. Sino ang kausap mo? Narinig kong tanong niya, narinig niya ako. Narinig niya ang aking mahinang bulong. Narinig ko ang boses ni Isabel sa di kalayuan. Marco, nasa telepono ba siya? At doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan, isang malakas na pagpukpok. Ba, sino ang kausap mo? Buksan mo ang pinto na ito. Naramdaman ko ang panginginig ng pinto sa bawat pagpukpok. Mr. Cruz, sabi ng operator, ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. 2 minuto na lang po ang mga pulis. Naririnig ko na po sila sa dispatch. Huwag niyo po siyang sasagutin. Manatili po kayo sa loob. Sinusubukan ko, sabi ko, habang ang buong pinto ay yumayanig. Inilulunsad na ni Marco ang buong bigat ng kanyang katawan laban dito. Narinig ko ang pagsigaw ni Isabel. Tumatawag siya ng pulis, Marco, tumatawag siya ng pulis. At pagkatapos, ang mga salitang nagpalamig sa aking dugo. Miguel, sigaw ni Marco. Miguel, kunin mo na ang sapatos mo. Aalis na tayo ngayon din? Hindi. Hindi nila maaaring isama si Miguel. Susubukan kong buksan ang pinto, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Miguel, huwag kang aalis, isinigaw ko. Narinig ko ang maliit at takot na boses ng aking apo mula sa sala. 90 segundos na lang po, Mr. Cruz. Ang boses ng operator sa telepono ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na hindi mawalan ng pag-asa. 90 segundo. Iyon ay parang isang buong buhay. Sa labas, ang pag-atake sa pinto ay naging mas marahas. Narinig ko ang isang malakas na pagkalabog, isang tunog ng kahoy na nabibiyak. Gumuho ang isang bahagi ng hamba ng pinto, ngunit ang lumang trangka, naggawa sa matibay na bakal, ay kumapit. Sinusubukan na po nilang sirain ang pinto. Halos pasigaw kong sinabi sa operator, Sir, huwag ninyong bubuksan yan, anuman ang mangyari. Isa pang malakas na pagkalabog. Mas marami pang kahoy ang nabiyak. Ang pinto ay hindi na magtatagal. Naramdaman ko ang pagpasok ng hangin mula sa siwang. Nakita ko ang anino ng aking anak na gumagalaw sa labas. Isang tunog na mas malakas kaysa sa pagsira sa pinto. Isang tunog na puno ng pag-asa. Mga sirena, at sa isang iglap tumigil ang lahat ng ingay sa labas. Ang pagpukpok, ang pagsigaw, lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Narinig ko ang isang mahinang bulong mula kay Isabel. Diyos ko po, Marco. Mr. Cruz, sabi ng operator, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Ang mga pulis po ay nasa tapat na ng inyong bahay. Sa loob ng 15 segundo, magpapakilala sila. Kapag narinig nyo na pong nagpakilala sila bilang pulis, maaari nyo nang buksan ang pinto ng banyo. Huwag po muna ngayon. Okay, sagot ko. Narinig ko ang nagmamadaling mga yabag sa labas. Marco, sa likod tayo. Sa likod bahay. Ang kumakaluskos na boses ni Isabel, papalayo. Pagkatapos, isang malakas na kalabog sa pangunahing pinto ng bahay, mas malakas pa kaysa sa ginawa ni Marco. Isang tunog ng pagwasak. Pulis, bukasan niyo ang pinto. Mga sigaw. Maraming sigaw. Mga yabag na mabibigat tumatakbo sa loob ng aking bahay. Pulis, itaas ang mga kamay kung saan namin makikita. Mr. Cruz, maaari niyo na pong buksan ang pinto ngayon, marahang sabi ng operator. Ligtas na po kayo. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinihit ko ang trangka. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Isang babaeng pulis ang nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang baril. Kayo po ba si Nestor Cruz? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay alerto, sinusuri ang bawat sulok. Tumango ako. Opo, ako nga po. Mayroon po ba kayong anumang pinsala? Tanong ng pulis. Humiling ako. Hindi po. Pero ang apo ko, kasama po siya ni Officer Reyes sa sala. Tumingin siya sa wasak na hamba ng pinto ng banyo at pagkatapos ay nagsalita sa kanyang radyo. Subject is secure and unharmed.
Dahan-dahan akong lumabas mula sa maliit na banyo. Ang aking mga binti ay tila mahina at doon nakita ko siya. Si Marco. Nakatayo siya mga 10 talampakan ang layo sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hindi makapaniwala. Sa pagitan namin, walang kasangkapan, walang hadlang. Tanging 10 talampakan ng espasyo at 40 taon ng kasinungalingan. Humihingal siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa likod niya, malapit sa pinto ng kusina, naroon si Isabel. Ang isang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa balikat ni Miguel. Ang mukha ng aking apo ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata na puno ng takot at pagkalito ay nakatutok sa akin. "Bitawan mo si Miguel," sabi ko. Ang aking boses ay lumabas na kakaiba, walang emosyon, guwang. "Ito ay sa pagitan mo at sa akin." "Tinawagan mo sila?" Ang dibdib ni Marco ay tumataas at bumababa. "Talagang tinawagan mo ang mga pulis para sa sarili mong anak?" Itinaas ko ang telepono para makita niya. "Bitawan mo ang bata," sigaw ko. Ang aking boses ay nagkalamat sa wakas. Ang sirena sa labas ay mas lumakas pa na para bang sinasabayan ang tibok ng aking puso. Narinig din ito ni Marco. Namutla ang kanyang mukha, pagkatapos ay muling namula. "Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. "Aarestuhin nila ako, ikaw, ang sarili mong pamilya. Sinabotahe mo ang pampainit ng tubig," sabi ko. Ang mga salita ay matigas na lumalabas. "Papatayin mo sana ako ngayong gabi para sa pera ng insurance?" "Hindi naman po talaga namin itutuloy iyon," biglang sumigaw si Isabel. Ang kanyang boses ay matinis at desperado. "Isa lang po iyong backup plan, magbabago rin po sana ang isip namin." Sumigaw si Marco sa kanya, "Manahimik ka, Isabel." Pagkatapos ay humarap siyang muli sa akin. Ang desperasyon ay bumaha sa kanyang mukha. Hindi ninyo naiintindihan. Wala po akong pagpipilian. 38 milyong piso po ang utang ko sa mga loan shark. Mga totoong tao, hindi bangko. Pinalaan po nila akong papatayin si Isabel. Sasaktan si Miguel, nalulunod na po ako. Kaya nagpasyakang ako na lang ang lunurin mo. Ang kanyang mukha ay nag-iba, naging pangit sa galit. 65 na po kayo. Nabuhay na po ninyo ang buhay ninyo. Wala na si Mama. Ano pa po ba ang natitira sa inyo? Ang pera ay nandoon lang habang ako. Ang kanyang boses ay nawala. Pagkatapos ay bumalik na, mas mahina. "Mamamatay din naman po kayo balang araw." "Hindi mo kailangan ng pera," mahina akong sabi. "Gusto mo ito at handa kang pumatay ng sarili mong ama para makuha ito." May isang bagay na gumuho sa ekspresyon ni Marco. Pagsisisi, marahil, o baka ang pagkatanto lamang na tapos na ang lahat. Pakiusap," pasag niyang sabi. "Pwede niyo pong sabihin sa kanila na nagkamali lang po. Isang hindi pagkakaunawaan. Sabihin ninyo na tungkol sa ari-arian ng kliyente ang pinag-uusapan ko. Sabihin ninyo na mali ang dinig ni Miguel. Sabihin ninyo na ang pamilya ay dapat nagpoprotekta sa isa't isa." Marco, pinutol ko siya. "Hindi nagpapatayan. Ang mga asul at pulang ilaw ay kumislap sa mga bintana. Mga mabibigat na bota ang dumagundong sa beranda. Boom! 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 Pulis! Pukasan ang pinto!" Tumingin si Marco sa pinto, sa akin at kay Miguel. Ang buong katawan niya ay nanlupaypay sa pagkatalo. Sa isang nakakatakot na segundo, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Ang kanyang mga mata ay mailap, tulad ng isang hayop na na-corner. At pagkatapos may isang bagay sa loob niya na sumuko. Nakita ko itong nangyari. Nakita ko ang pagkawala ng laban sa kanya. "Pumunta ka na kay Lolo Miguel." Bulong niya. Tumakbo ang aking apo. Sinalo ko siya, niyakap ng mahigpit sa aking dibdib. Naramdaman ko ang kanyang maliit na katawan na nanginginig na parang isang dahon sa hangin. Sa ibabaw ng kanyang ulo, pinanood ko ang pagpasok ng mga armadong pulis sa pintuan. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang kanilang mga boses ay nagsasapawan sa mga utos na hindi ko lubos na marinig. Itaas ang mga kamay kung saan namin makikita. Tumapas sa sahig. Ngayon din,
Ipinikit ko ang mga mata ni Miguel sa aking balikat para hindi niya makita. Para hindi niya makita kung paano pinilit na padapain ang kanyang ama sa sahig. Para hindi niya makita ang pag-snap ng mga posas sa mga pulso ng kanyang ina. Para hindi niya makita ang eksaktong sandali kung kailan gumuho at nawasak ang aming pamilya. Ngunit ako, hindi ko kayang hindi tumingin. Pinanood ko habang ang mukha ng aking anak ay idinidiin sa sahig ng pasilyo na minsan niyang tinakbuhan bilang isang bata. Pinanood ko ang paggalaw ng kanyang mga labi, nagsasabi ng isang bagay na hindi ko marinig, baka sorry or bakit or baka wala naman. At naramdaman ko ang 40 taon ng pagiging ama na nabibiyak na parang yelo. Sa likod ko, nagsalita ang babaeng pulis sa kanyang radyo. Subjects in custody. Ang mga mata ni Marco ay naghanap sa akin sa huling pagkakataon. Ang mga ito ay walang laman, walang galit, walang pagsisisi, wala lang. Tumingin ako sa ibang direksyon, hinigpitan ang yakap ko kay Miguel at sinubukang alalahanin kung paano huminga. Ang sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga numero ng badge at mga karapatan ng Miranda. Ang aking sala kung saan kami ay nagdiriwang kanina lang ay naging isang crime scene. Dilaw na tape ang humaharang sa pinto ng bodega. May mga photographer na kumukuha ng litrato ng pampainit ng tubig, ng inilihis na tubo, ng CO detector. Naupo ako sa sarili kong sofa na parang isang bisita sa sarili kong bahay. Si Miguel ay nakasiksik sa aking tagiliran. Isang detective na nagngangalang Lynn Foster ang lumapit sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang lahat, ang bodega, ang mga litrato sa aking telepono. Kinumpirma ng isang forensic technician ang aking mga natuklasan. This wasn't an accident, sabi niya. Tiningnan ako ni Detective Foster. Mr. Cruz, ito po ay attempted murder, premeditated. Dumating si Attorney Thomas Reinhardt, ang aking abogado, na tinawagan ng aking kapitbahay at sa pamamagitan ng bintana, pinanood ko habang isinasakay si Marco sa isang police car. Lumingon siya at nagtama ang aming mga mata sa pamamagitan ng salamin. Pagkatapos ay itinulak ng isang pulis ang kanyang ulo pababa at nawala siya sa loob. Si Isabel ay nasa ibang sasakyan, nakaupo ng tuwid, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay blanko. Bago umalis, may sinabi sa akin si Detective Foster na nagpalamig sa aking buong katawan. Mr. Cruz, ang carbon monoxide po ay umaakyat. Ang konsentrasyon nito ay aabot sa nakamamatay na antas sa buong ikalawang palapag bago mag-umaga. Ang silid ni Miguel. Tumingin ako sa aking apo at may isang bagay sa loob ko na muling nabasag. Alam ni Marco. Dapat alam niya. At ginawa pa rin niya ito. Gusto po ba ninyong sabihin na Hindi ko matapos ang tanong, tumango siya. Papatayin po sana nila kayong dalawa. Ngayon, ilang buwan na ang nakalipas mula noong gabi na iyon. Ang dilaw na police tape ay matagal nang tinanggal. Ang wasak na pinto ng banyo ay napalitan na ng bago. Ang bahay ay tahimik na muli. Masyadong tahimik minsan. Ang mga araw ay lumilipas sa isang bagong ritmo, isang bagong normalidad na pilit naming binubuo ni Miguel. Kami na lang dalawa ngayon. Isang lolo at isang apo na kapwa nagtatanong sa kanilang mga sarili kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ibinigay sa akin ng korte ang buong kustudiya kay Miguel. Isang mabilis na desisyon. Sino pa ba naman ang mag-aalaga sa kanya? Kami na lang ang natitira para sa isa't isa. Sa umaga, naghahanda kami ng almusal. Sinangag at itlog, paborito niya. Sa hapon, pagkatapos ng kanyang eskwela, uupo kami sa lumang mesa sa kusina. Ang mesa kung saan minsan ay naupo ang kanyang ama at nagplano ng isang karumal-dumal na krimen. Ngayon ang mesa na iyon ay lugar na para sa kanyang mga aklat at lapis. Tinutulungan ko siya sa kanyang mga takdang aralin. Sa gabi, nagbabasa kami ng mga libro. Mga kwento tungkol sa mga bayani, sa katapangan, sa pagpili sa tama kaysa sa mali. Sinusubukan kong ituro sa kanya ang mga aral na akala ko ay naituro ko na sa kanyang ama. May mga gabi naririnig ko siyang umiiyak ng mahina sa kanyang silid. Hindi siya natutulog sa dati niyang kwarto. Natatakot daw siya doon, kaya inayos namin ang guest room sa ibaba malapit sa akin.
Sa mga gabing iyon, pumapasok ako sa kanyang silid at uupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi ako nagsasalita. Hahaplusin ko lang ang kanyang buhok hanggang sa muli siyang makatulog. Ano nga ba ang sasabihin mo sa isang bata na ang mga magulang ang dapat sanay kanyang mga tagapagtanggol ay naging mga halimaw sa kanyang sariling kwento? Walang mga salita para doon. Kaya't ang tanging maibibigay ko na lang ay ang aking presensya, ang aking tahimik na pangako na hindi ko siya iiwan, hinding-hindi. Noong isang buwan, naglakas loob akong dalawin ang puntod ni Elena, ang aking yumaong asawa. Matagal ko itong ipinagpaliban. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kanyang malamig na lapida at sasabihin sa kanya na ang anak na pareho naming pinalaki at minahal ay sumubok na kunin ang buhay ko. Naupo ako sa damuhan, hinahaplos ang inukit niyang pangalan. Ibinalita ko sa kanya ang lahat sa isang mahinang bulong. Kinuwento ko ang tungkol sa Rolex, sa bodega, sa tawag, sa 911. At umiyak ako. Umiyak ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanya, para sa pangarap namin, para sa aming pamilya. Isang pangarap na ngayon ay abo na lang. Ngunit sa pagtatapos ng aking kwento, sinabi ko rin sa kanya, pero iniligtas ko ang apo natin, Elena. Iniligtas ko si Miguel. At sa pagsabi ko noon, naramdaman ko ang isang bahagyang paggaan ng aking dibdib. Sa gitna ng lahat ng trahedya, may isang bagay na nagawa kong tama, isang bagay na alam kong ipagmamalaki niya. Lingid sa kaalaman ng marami, ibinenta ko na ang bahay. Ang desisyon na sinabi ko sa aking abogado noong umagang iyon, pagkatapos ng paglilitis, ay itinuloy ko. Masyadong maraming alaala, masyadong maraming multo. Ang bawat sulok ay may anino ng kasinungalingan at pagtataksil. Kailangan namin ng bagong simula, isang lugar kung saan makakabuo kami ng mga bagong alaala na hindi nababahiran ng nakaraan. Nakahanap ako ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdibisyon, sapat lang para sa aming dalawa. Mayroon itong maliit na hardin sa likod. Noong linggo, pagkatapos naming makalipat, bumili kami ng isang batang puno ng narra. Magkasama naming hinukay ang lupa. Naramdaman ko ang pagod sa aking mga kasu-kasuan, ngunit ito ay isang magandang pagod. Habang inilalagay namin ang puno sa butas, tinanong ako ni Miguel, "Lolo, lalaki po ba ito ng malaki at matibay?" Tumingin ako sa manipis na puno. Pagkatapos ay sa kanya, "Oo, anak," sabi ko. "Lalaki ito ng malaki at matibay kung didiligan natin ito araw-araw at kung aalagaan natin ito." Tumigil siya sa paglalagay ng lupa at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Tulad po natin?" tanong niya. Ang simpleng tanong na iyon mula sa isang bata ay tumama sa akin ng malalim. "Oo, apo," sabi ko. At isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Tulad natin, kailangan nating alagaan ang isa't isa. Ang pera mula sa life insurance, ang 45 milyong piso na naging ugat ng lahat ng kasamaang ito ay hindi ko ginalaw. Inilagay ko ito sa isang trust fund para kay Miguel na makukuha lamang niya pagtuntong niya sa tamang edad. Ang pera na halos kumitil sa aming mga buhay ay siya, ngayong magbibigay sa kanya ng kinabukasan na ipinagkait sa kanya. Ang pera mula sa pagbebenta ng lumang bahay ang siyang ginagamit namin ngayon para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Simple lang ang buhay namin. Tahimik, ngunit ito ay totoo. Walang pagkukunwari. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko ang isang matandang lalaki na nabulag sa pagmamahal. Isang ama na ayaw makita ang mga babala dahil masakit tanggapin ang katotohanan. Huwag ninyo akong tularan. Huwag ninyong hintayin na ang inyong apo na ang magsabi sa inyo ng katotohanan habang nanginginig sa takot. Huwag ninyong hintayin na ang inyong sariling bahay ay maging isang bitag. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa lahat ng ito, at ito ang gusto kong ibahagi sa inyong lahat, ay ito, ang pagmamahal na walang hangganan, ang pagmamahal na nagbubulag-bulagan ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay pagkonsinti. Ito ang unti-unting lason na hinahayaang mamukadkad ang kasamaan sa ngalan ng katapatan sa pamilya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kakayahang makiramdam.
Ibinigay niya sa atin ang lakas ng loob para protektahan ang mga inosente, kahit na ang kapalit nito ay ang lahat ng bagay na mahal natin. Noong nakalock ako sa banyong iyon, ang telepono ay nanginginig sa aking kamay, nagdasal ako. Humingi ako ng gabay, humingi ako ng lakas. At sinagot niya ako hindi sa pamamagitan ng kaginhawaan, kundi sa pamamagitan ng kalinawan. Minsan, ang kalooban ng Diyos ay hindi banayad. Minsan, hinihiling nito na isakripisyo natin ang ating pinakamamahal para mailigtas ang mas mahalaga. Ang kwentong ito ay hindi lang sa akin. Isa itong babala, maging mapagmatyag sa mga senyales. Bigla ang problema sa pera, mga tanong tungkol sa insurance. Mga kamag-anak na biglang nagiging sobrang maalaga, gayong dati naman ay hindi. Magtiwala kayo sa inyong kutob. Magtiwala kayo sa inyong mga apo kapag lumalapit sila sa inyo dala ang kanilang mga takot. At higit sa lahat, magtiwala na ibibigay ng Diyos ang lakas na kailangan ninyo sa oras na kailangan ninyo ito. Ipinagdarasal ko gabi-gabi na hindi ninyo maranasan ang aking pinagdaanan. Ngunit kung sakali man, ipinagdarasal ko na magkaroon kayo ng katapangan na piliin ang tama kaysa sa madali. Ngayon, kailangan kong marinig ang inyong saloobin. Naranasan niyo na bang mamili sa pagitan ng katapatan sa pamilya at sa paggawa ng tama? May mga senyales ba kayong nakita na binaliwala ninyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comments sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring makapagligtas ng buhay ng iba. At kung naantig kayo ng kwentong ito, paki-subscribe po sa ating channel para mas marami pa ang matuto mula sa mga aral na ito. Pindutin niyo na rin po ang like button at ibahagi ang video na ito sa isang taong maaaring nangangailangan nito. Salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.